Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay magpapasimula na sa ating pananambahan sa araw na ito. Ihanda natin ang ating mga puso, ang ating kaisipan, lahat-lahat sa ating mga sarili ay i-focus po natin sa ating Panginoon. Inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay dudulog sa isang panalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ay isang makapangyarihan, Diyos, na nagbibigay ng kalakasan sa aming lahat. Nagbibigay ng kagalakan sa aming mga puso. Nagbibigay ng kapayapaan, Panginoon, upang kami ay patuloy na umasa tanging sa iyo lamang. Panginoon, sa umagang ito, sa aming pong pagpupuri sa iyo, sa lahat-lahat ng aming gagawin, hinihiling po namin na Ikaw ay maparangalan sa buhay ng mga anak mo. Ikaw ay aming itataas sa iyong trono. Ikaw ay aming iluluklok. Ikaw ay aming pasasalamatan. Ikaw ay aming hahandugan ng aming mga buhay ng lahat-lahat at ng aming kalakasan. Kaya dakilang Diyos, sa lahat-lahat ng bahagi ng gawaing ito, samahan niyo po kami. Ang pangalan mo lamang ang siyang mapaparangalan, ang pangalan mo lamang ang siyang maluluwalhati, at dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy na pakikiisa mo sa aming lahat. Ang iyong presensya ay patuloy naming maranasan sa mga oras na ito. Balutin mo kami ng iyong presensya. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa mga oras na ito. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming kakatagpuin niyo po ang aming mga kapatid sa oras na ito at ipaparanas mo ang iyong salita, ang kapangyarihan ng mga salita mo na patuloy na nagbabago ng mga buhay ng mga kapatid po namin. Dakilang Diyos, amin na pong inihahatid sa iyo ang mataas na pagsamba, ang mataas na papuri, at ang karangalan ay tanging sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Why do we worship? 1 Chronicles 16:23. Sing to the Lord, all the earth. Proclaim his salvation day after day. Declare his glory among the nations, his marvelous deeds among all people. For great is the Lord, and most worthy of his praise. He is to be feared above all gods. For all the gods of the nations are idols. Worship the Lord in the splendor of his holiness. Tremble before him, all the earth. So why do we worship? We worship to place adoration on who God is in our lives. He is love. He is peace. He is joy. He is the reason that we worship. Hallelujah! Blessed morning po sa bawat isa. Amen. Handa na po ba kayo na ibigay ang nararapat na papuri sa ating Panginoon? Amen. Tayo po'y magpuri. God is good all the time. Amen. Give it all to you this morning, Lord.
voice we say, I want to scream it out from every mountain top. Your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. Always sing because He's good, amen. And I say, because You are good, and I dance because You are good, and I shout because You are good. You are good, good to me. Nothing and no one comes anywhere close to You. The earth and oceans only reflect this truth. And in my darkest night, You shine as bright as day. Your love amazes. Come on, church, you sing it out. And I say, because You are good, and I dance because You are good, and I shout because You are good. You are good to me. We sing, and I sing because You are good, and I dance because You are good, and I shout because You are good. You are good, good to me. Hallelujah. Oh, we declare this today, church. Are you ready? With a cry of praise, my heart will proclaim. Shout it! You are good. You are good. Amen. With a cry of praise, my heart will proclaim. You are good. You are good. Sing it one more time with a cry of praise. With a cry of praise, my heart will proclaim. You are good.
what freedom feels like. This is what heaven sounds like. Oh, we praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. Listen to you break down every wall. Giant strong cannot survive when we praise you. God of breakthroughs on our side, forever lifted high. With all Creation creation cry, God, we praise you. how we praise you this morning, Lord. We give our all to you, Lord Jesus. You deserve everything. Amen po ba? Amen. Kautos, dapat kang ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y matunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y matunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Ang napakadakila mo, Panginoon. Nararapat ka lamang na papurihan, Panginoon. Sa dalang kaibutihan natin, Panginoon. Magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na lang. Katulad ng pagsilang ng iyong araw, patuloy siyang magbibigay ng lahat. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pumupuri. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig ay walang hanggan. Walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng
lumalapit sa inyong harapan, Panginoon. Nagpapakumbaba. Tanggapin mo po ang mga papuri namin, Panginoon, sa inyo. Tanggapin mo po ang aming puso, Panginoon. Lord, we worship you with all we are, Lord Jesus. Thank you, Lord, for this day. Salamat po, Panginoon, na binigyan niyo kaming pagkakataon na makapanaig ka ngayong umagang ito, Panginoon. Patuloy niyo po kaming katagpuin. Patuloy niyo po kaming buksan ang aming puso at isipan, Panginoon, sa nais mong iparating sa amin. Maraming salamat po sa inyo po lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po. Good morning po, church. Hello po. Good morning. Nakaset na po ba tayo? Nasa ano po tayo? Larangan po ng pagbibigay. Sino po ang na-excite sa inyo magbigay? Wala po. Sino po ang favorite niya ang pagbibigay? Amen. Alam niyo po kung bakit? Alam niyo po kapag nandun na po kayo sa point ng inyong pananampalataya na pagdating sa pagbibigay na-excite kayo, ibig pong sabihin ay medyo mataas na po yung pinagdalan sa inyo ng Panginoon sa pagdating sa pananampalataya. Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Pagka nandun na kayo sa point na na-excite kayo when it comes in giving, ibig sabihin ang taas na ng pinagdalan sa inyo ng Diyos magdating sa inyong pananampalataya. Kasi po, bakit? Pag hindi po kayo excited magbigay, alam niyo po kung bakit? Mas nakikita niyo po yung kayang gawin ng pera at kasakayang gawin ng Diyos. Hindi mo maibigay-bigay yung pera, yung offering mo, hindi mo maibigay-bigay yung love gift mo sana, yung ibibigay mo kasi nakikita mo yung kayang gawin ng pera. Pero kapag ka na-excite ka ng ibigay ito, ibig sabihin ang nakikita mo na yung kayang gawin ng Panginoon. Okay po? Nasusundan? So sige po, bago tayo po magpatuloy sa pagpananalangin, gusto ko lang pong i-share ito at bigyan tayo ng Lord ng wisdom. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 8, 1-5, babasahin ko lang tapos may lang sasabihin po ang Lord sa atin. Sabi po ni Paul dito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia ng Macedonia. So sabi ni Paul, gusto kong makita ninyo yung kagandahang loob na pinakita ng Diyos sa mga taga-Macedonia. Okay po? Ano po ito? Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Verse 3, sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Alam niyo po, ang church minsan, naalala ko, yung aming pong head pastor sa Saudi Arabia, si Pastor Mark po, siya po ay taga-Hawaii. Sa Hawaii po, kapag may 20 members na ang church, medyo okay na, stable na po yung inyong church sa Hawaii, sabi niya. Mahirap magkaroon ng member sa church sa Hawaii. Kapag meron ka ng 50, talagang prospered na yung church nyo, sabi po ni Pastor Mark. Alam niyo po, dati po sabi niya, hindi ko binibigyan ng emphasis ang pagbibigay sa church. Yung bang parang, eto na naman ng church, nagsasabi na naman ng offering, eto na naman ng church, nagsasabi na naman, na parang nagmumukhang pera na lang ang church, sabi niya. Kaya hindi ko siya binabagsak, pero mali ako, sabi po ni Pastor Mark. Kasi po, alam niyo po kung bakit, in the book of Macedonia, in the book of Corinthians, ang mga taga-Macedonia po, sila'y na mahirap. Ang pagkakadescribe ng Bible, naghihikaos. Pero ang mga taga-Macedonia, mga kapatid, sila po ay nagpupumilit. Tanggapin nyo naman yung aming offer sa inyo. Sabi niya po, sabi po ng mga taga-Macedonia. Ngayon, kung ikaw po, mga kapatid, halimbawa ako, nakita ko naghihikaos ka at naghihirap ka, tapos kukuhanan pa kita, para bang ang tingin
ang ano nito, mas lalo kitang dadagdagan sa paghihirap. Pero si Paul po, mga kapatid, very full of wisdom. Kasi po yung dala po ng paghihikaos nila, ng kahirapan nila, gusto nilang magbigay, kinuha po ni Paul yon. Kasi sa pamamagitan yon, doon po sila i-enrich ng Panginoon. Amen po? So sino po ang gustong makaranas ng spiritual breakthrough, ng financial breakthrough muli? Puro mga mayayaman po yata yung mga taga-Pampanga. Sino po ang gustong makaranas ng financial breakthrough? Amen po dyan, ano? Mga kapatid, sabi nga, hindi pinigilan ni Paul, kahit hirap na yung mga taga sa Macedonia, hindi niya pinigilang magbigay because there is power in giving. Balikan ko po yung aking pong sinishare about kay Pastor Mark. Nung natutunan niya po that there is power in giving, weekly po, binibigyan na po nila, pinaglalaanan po nila ng time ang preaching po pagdating sa pagbibigay. Kasi kapatid, kapag kalimbawang nandun na kayo sa point na excited na kayong magbigay sa Panginoon, ikaw ay ready nang i-enrich ng Panginoon. Ready ka na po mga kapatid ng financial breakthrough. Pero kung halimbawang hirap na hirap ka pong ibigay, hirap na hirap ka pa rin, ibig sabihin, ang orientation mo, ang awareness mo, yung kayang gawin ng pera at hindi yung kayang gawin ng mayamang Diyos. Sino ang gusto ko kayong tanungin, anong mas gusto nyo? Maranasan nyo yung kayang gawin ng pera o maranasan ninyo ang kayang gawin ng mayamang Diyos? Amen. Alam na this. Tama po? Sige po, tayo po ay manalangin. May the Lord bless your heart and may the Lord be true sa Kanya pong mga pangako in terms of giving. Sige po, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pagkakataon, O God, na kami po, Panginoon, ay binagyan nyo ng pagkakataong makapagbigay sa inyo, Panginoon. At kami po ay nananampalataya sa inyong kayang gawin sa aming mga buhay. O God, I am just praying sa bawat puso ng aking mga kapatid na ito, Panginoon, lumikha po kayo ng pusong mapagbigay dahil ang sabi nyo nga, mahal nyo po ang may pusong mapagbigay, Panginoong Jesus. Salamat, O Diyos, kaakibat ng aming panalangin, O God, ay kami po yung umaasa that you are a God, Panginoon, na kailanman ay hindi kaya namin higitan, Panginoon. Sabi nga, we cannot overpower God, you cannot yung sinasabi ng Diyos na hindi mo kayang tapatan ng aking pagpapala. Kapatid, kaya kung gusto mong maranasan ng financial breakthrough, put your faith in the Lord. Hayaan mo na ipagkatiwala mo what you have in the Lord. Ang multiplication sa buhay natin ay hindi mangyayari kapag hindi mo pinagkakatiwala ang meron ka sa kamay ng Panginoon because multiplication happen in the hands of our Lord Jesus Christ. Salamat po ng marami, Ama. Pagpalain niyo po yung mga magbibigay, bigyan niyo po sila ng revelation, O God, that they will give out of revelation, not out of compulsion, not of obligation, but out of revelation, na kapag sila po ay nagbigay, Panginoon, may pagpapalang nakalaan para sa kanila. Salamat po na marami po. Purihin ang pangalan niyo sa aming kalagitnaan. This all we pray in Jesus' name. Amen. Okay, patuloy po tayo sa gawain ng ating Panginoon. Ayan, muli po ay magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. So, purihin po ang Panginoong Diyos at salamat po sa ating Panginoon. Naalala ko po yung sinabi ng kanyang salita, kapag siya na itaas, ilalapit niya tao sa kanya. So, purihin po ang Panginoon sa umagang ito at siya po ay mayroong idinako, inilapit sa kanya po, mga bago po na kasama po natin. Ayan. At pag tinawagan po natin na ang inyong pangalan po ay pwede pong makitayo lang ho at kami po ay mag-aalay ng panalangin sa inyo po. Sino pa? Ayan. Si Brother Mark Angelo Altake ba ho ito? Ayun. At anak ni Brother Marlon. Si Stacy Gamer. Stacy. Ayun. Salamat sa ating Diyos. At si
HB ba to? HB, Gamer Junior. Ayun, ayan. So purihin po ang Panginoon. Welcome po sa kayo po sa gawain natin Panginoon. At sige po, tayo po ay maghandog ng panalangin po sa kanila at pasasalamat sa Diyos na siya po ay patuloy na nagdadako dito ng mga tao po, kaluluwa na makikinig po ng kanyang mga salita. Sige po. Dakilang Diyos sa aming Ama, kami po ay nagagalak at nagpupuri po sa iyong pangalan sapagkat tunay ang iyong mga salita na kailanman po ay hindi ito mawawalan ng kabuluhan, Panginoon, bagkus tutup din ito ang nasa nito. Salamat po sa patuloy mo pong paglalapit, mga tao po sa iyong paanan, sapagkat ito ang iyong sinalita, Panginoon. Ito po ang siyang ang layunin kung bakit ikaw, Panginoong Jesus, ay nataas doon, nabayubay doon sa krus upang ang tao po ay yung tubusin sa pamagitan ng iyong dugo. Nagpapasalamat po kami sa mga bago po na nakasama namin ngayon, si Mark, si Stacy at si HB, Panginoon. Salamat po sa kanilang buhay at dalangin po namin na patuloy ka pong maranasan, makilala pa sa kanilang buhay sa pamamagitan po ng patuloy po nilang pakikinig ng iyong mga salita, na magkaroon ng patuloy na puwang sa kanilang puso ang iyong mga salita, kahuhawan at panabikan po nila ito, Panginoon, na sa ganon, lumalim pa po sila sa kanila pong ugnayan sa iyo. Pagpalaan mo po patuloy ang kanilang buhay, ang kanilang kung ano man po ang kanilang mitihin sa kanilang buhay, Panginoon, ikaw lamang po ang siya magpagbibigay ng katuparan nito sa kanila. Salamat po ng marami, Ama, at patuloy ka pong mapapurihan sa kanilang buhay. Ito po ang aming dalangin sa iyo, Ama, para sa kanila, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ayan. So, praise God. At pahabol na announcement po. Ano po? Sa mga nanay po. Sino po dito mga nanay? Ayan. Yung pong lahat po, mayroong boses. Ano po? So, inanyayahan po, yung pong may nais na sumali po sa special number po para sa paghanda sa anniversary po. Now, welcome po at hanapin lang po si Sister Wilma o lapitan po. Ayan, magpalista na po kayo. Ayan. Para makapag-prepare po. Ayan. So, yun lamang po ang ating announcement, no? Ewan ko po sa mga tatay kung mayroon na po, So, usap-usap na lamang po kami. So, yun lamang po at ngayon po ay handa na po natin ang ating puso at isipan. Iwaksi natin ang anumang mga alalahanin, mga umaali-aligid na aagaw ng atensyon sa pakikinig po natin ng salita ng Diyos. So, welcome po natin ang salita ng ating Panginoon sa pamagitan po ng kanyang lingkod. Yan, si Pastor JB po. Sige po, basahin po muna natin ang salita ng Panginoong Diyos before Pastor JB will come up. Tayo pong lahat ay tumayo. And let us read all together Psalms 137. Pwede pong paki-flash natin sa Tagalog po. Salmo 137. At sabay-sabay po nating basahin. Sige po. Nang maalala namin ang Zion, umupo kami sa pangpang ng mga ilong ng Babylonia at umiyak. Isinabit na lang namin ang aming mga alpa sa mga sanga ng kahoy. Pinaaawit kami ng mga bumihag sa amin. Inuutusan nila kaming sila ay aliwin. Ang sabi nila, awitin ninyo kami ng mga awit tungkol sa Zion. Ngunit paano kami makakaawit ng awit ng Panginoon sa lupain ng mga bumihag sa amin? Sana'y hindi na gumalaw ang kanan kong kamay kung kalilimutan ko ang Jerusalem. Sana'y maging pipi ako kung hindi ko aalalahanin at ituturing na malaking kasiyahan ang Jerusalem. Panginoon, alalahanin niyo ang ginawa ng mga taga-Edom ng lupingin ng Babylonia ang Jerusalem. Sinabi nila, sirain ninyo ito at wasakin ng lubos. Kayong mga taga-Babylonia, kayo'y wawasakin.
Mapalad ang mga taong lilipol sa inyo gaya ng ginawa ninyong paglipol sa amin. Mapalad silang kukuha ng inyong mga sanggol at ihahampas sa mga bato. Ang salita po ng ating Panginoong Diyos. Tayo pong lahat ay umupo. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. At hindi po ako nagbebenta ng credit card o nagbibigay ng libreng payong. At sa umaga pong ito, I would continue on Job 22 to 24. At sa mga nakaraang buwan po that I was preaching from the book of Job, it was not with the intention of parang may gustong pakinggan or because ito yung napapanahon. But as I have been preaching from the minor prophets and then sa poetry ng Old Testament, no, and every prayer meeting I am on Psalms, I think Job is kahit pa paano, hindi kahit pa paano, mahirap ang Job because I haven't really studied it at bihira po tayo makarinig ng mga pangaral tungkol sa aklat ni Job. Usually chapters 1 and 2 or chapter 42. But it is very important that we must understand the whole story. Tama po ba? Sapagkat nasa Biblia po siya, kaya kailangan malaman natin yung buo from beginning to end. And for the whole series, I have entitled it The Problem of Pain. Because even atheists, they say the problem of Christianity is the problem of evil. Kung totoong may Diyos na makapangyarihan, bakit hindi niya tinatapos ang paghihirap? O yung mga kalungkutan sa buhay? O yung mga pagsubok sa buhay? Kung totoong may Diyos na makapangyarihan at nangyayari ang masasama sa mundong ito, hindi siya makapangyarihan. Kung totoong ang Diyos ng mga Kristiyano ay Diyos ng pagmamahal o pag-ibig, bakit maraming mga tagasunod ni Kristo o anak ng Diyos na malungkot, nagluluksa, namamatay? Walang Diyos ng pag-ibig. The book of Job answers that. And even other books and even other verses answer not just the problem of evil. It is a problem of pain. Bakit kailangan masaktan? Bakit kailangan mahirapan sa buhay? And in the book of Job, we would learn from the teachings, no? From Job's trials. Sa panahon po natin ngayon, and I am talking to those millennials and older, ang Gen Z po, no? At nasasabi ko ito based on observation and studies and observation ng ibang mga tao and based on my experience, ang Gen Z po ang pinakamarupok o pinakamahinang nilalang, if I can say. They are the weakest generation we have ever seen. Paano pong mahina? Kailan po nauso ang mental health? Kailan nauso ang depression? Kailan nauso ang anxiety? Kailan nauso yung madaling sumuko? Hindi ko po sinasabing hindi totoo ang mga bagay na ito, ngunit kailan sila naging laganap? Sa trabaho na lang po, maraming mga sa generation ngayon, Gen Z, kapag pinagalitan o pinagsabihan ng boss, kinabukasan hindi napapasok yun. Kapag nag-OT at nahirapan sa trabaho ng ilang araw, ilang gabi, at kailangan magpuyat para matapos ang trabaho, darating yung linggo, wala na yon. Hindi na siya babalik. At lagana po ito. Kahit po sa pag-aaral, sa mga estudyante,
Marami pong reklamo ang mga Gen Z. Gusto nila madali. Gusto nila hindi mahirap. Gusto nila in one instance makukuha nila agad. Ayaw nilang pinaghihirapan ang mga bagay-bagay. Gen Z wants everything simply and fastly, no, or quickly. Kaya ang pangamba ko po, kapag tayo ay sinakop o sinasakop na tayo, no? Kung hindi pa po kayo nag-agree, sinasakop na tayo ng ibang bansa, ng mga singkit. At kapag nagkagera, hindi makakapagreklamo ang henerasyon na to. Iiyak lang ba sila? Magtatantrums lang ba sila? How can they be prepared in times of conflicts and war? At ang bagay na po ito ay hindi luma. Hindi lang sa panahon natin. Maybe because kaya yung mga generation na baby boomers, yung mga pinanganak ng 60s, 70s, and even before, ito po yung mga taong laki sa hirap. Ito yung mga taong humarap sa giyera. No, ito yung mga may tatay, may mga tito, tita na namatay sa giyera nung World War II or nung sinasakop tayo ng Hapon, ng mga Hapon. At nasasanay yung mga tao sa mga ganong bagay kasi hindi ka makapagreklamo. Wala kang ibang pwedeng gawin kundi harapin ang buhay as it is. At kaya nasabi ko rin po na hindi rin bago sa panahon na yon. Even sa panahon ni Baltasar, kung kilala niyo po siya, si Balagtas. At medyo mahaba po ito, no? But it talks a lot about this generation. Kung familiar po kayo sa term na laki sa layaw. May kanta rin yun, di ba? Laki sa layaw. Kayo na lang po kakanta, no? Baka hindi rin ako maintindihan ng ano. Naalala ko na, may kaklase ako mayaman. Tapos, unspoiled talaga siya. Tawag sa kanya, Jeff Rocks. Nagalit sa akin. Ang sabi dito, aanhin kong saysayin ang tinamong tuwa. Ng kabataan ko'y malawig na lubha. Pag-ibig ni Amay siyang naging mula. Lisanin niya ang gubat na payapa. Pag-ibig anaki aking nakilala, di dapat palakihin ang bata sa saya. At sa katuwa ay kapag namihasa, kung lumaki, walang ginhawa. Sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis, mamamayay sukat, tibayan ang dibdib. Lumaki sa tuway, walang pagtitiis, anong ilalaban sa dahas ng sakit. Ang taong magawi sa ligaya't aliw, mahina ang puso't lubhang maramdamin. Inaakala pa lamang ang hilahil na darat na'y di na matutuhang bathin. Para ng halamang lumaki sa tubig, dahoy nalalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang puso'y sa tuwa maniig. Munting kahirapay, mamalaking dala, dibdib palibhasay, di gawang magbata. Ang bago sa mundo'y walang kisap mata, ang taong mayroong sukat ipagdusa. Ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait at munit, sa hatol ay salat. Masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog ng anak. Sa taguring bunsot, likong pagmamahal, ang isinasama ng batay nunukal. Ang iba'y marahil sa kapabayaan ng dapat magturong tamad na magulang. There would be no spoiled brat if there would be no parents spoiling the brat. Walang laki sa layaw kung walang nagpapalaki sa layaw. Sa panahon ngayon, ang nasusunod ang mga anak. Amen po ba? Ang kapatid ko po ay naka-duty sa isang ospital. Hindi ko na babanggitin, no? Pero it's a public hospital. At may mga sintomas yung mga bata. At sinatanong ng kapatid ko, ano po bang ginagawa yan? Madalas po ba itong nag-gadget? Opo. Bawalan nyo po, bawasan nyo po. Kaso po, iiyak po siya eh.
Ang sagot po ng kapatid ko, sino po ba ang magulang? Sino ba ang magulang? This generation has left the authority to the children. Kaya yung mga bata, nasusunod ang gusto. I've said it before. Ang una po nating ituturo sa mga anak natin is obedience. Obedience, kahit hindi nila naintindihan. There is a teaching style that says gentle parenting, or you have to explain para sumunod sila. Hindi po. Kahit hindi nila naintindihan, dapat nilang matutunang sumunod at makinig sa magulang. Sapagkat ang Diyos po, kapag tayo inutos, susunod po ba tayo bago tayo makinig? Marami pong mga bagay na kinakaharap natin, mga pagsubok sa buhay natin na hindi natin maintindihan. Ito po ba'y dahilan para tumalikod tayo sa Diyos? Hindi. God wants us to obey and trust Him. Now, hindi po kasama dito yung mga magulang na masasama ang intensyon. Of course, what we are talking here in the context are the parents, no, especially Christian parents. Especially the parents who are teaching their children, according to God's Word. Kung si Balagtas po, nakita niya, na-observe niya, may mga laki sa layaw. And this is according to the eyes of the world. Sadly, sa mundo po ng mga Kristiyano, may mga laki sa layaw. Bakit? May mga nagtuturo na palakihin sa layaw ang pananampalataya ng iglesia. Uso po ngayon ang prosperity gospel, wealth gospel, health gospel, mga bagay na nagsasabi na nagpapadali ng buhay natin. Uso po at sikat ngayon yung mga pastor na magtuturo at magsasabi ng ganito ang gawin mo, ganito ang ibigay mo, yayaman ka. And in 10 years, magkakakotse ka raw. At nabanggit na po ito before. Kung hindi raw, sasagasaan ka raw nila. Hindi lang po sa Pilipinas. Even in America, I would mention his name, Benny Hinn. Benny Hinn is a prosperity gospel and is a false teacher. Lahat po ng mga pagpapagaling niya, hindi po ito confirmed, scientifically healed. Benny Hinn is not preaching about the true gospel of sin, of repentance, and of grace. Marami po sa atin na I myself grew up, no? I've heard about Benny Hinn. I've heard about some of his preachings and saw some of his crusades, but he was exposed multiple times. And even if hindi po siya ma-expose, bakit maraming nahuhumaling? In our times now, the person considered as the American pastor is not even a pastor, is not even a real pastor, but a false teacher. Joel Austin. Siya po ang may akda ng Your Best Life Now. At tinuturo niya po ang congregation niya about having a healthy life, wealthy life, and prosperous life. He would teach every Sunday about having a good life, about having your best life now. At libo-libo po ang pumupunta, ang nagsisimba sa kanila. Walang lalaki sa layaw kung walang nagpapalaki sa layaw. Marami po talamak ngayon, lalo na sa Facebook. Kahit po mag-quote sila ng Bible. Even nga po si Soriano, nagko-quote ng Bible, di ba? Iba't ibang Filipino dialects, kaya niyang gawin. Pero pulot dito, pulot doon, tapos paghahaluin, ito. That's why it's very important when we study the Bible, we study it the whole book. Para makita natin ano ba yung kwento. Gusto niyo po ba kayo ma-misinterpret? May kakwentuhan kayo tapos may narinig niya, ay sabi niya, pangit si ganito. Pero kung napakinggan niya yung buong kwento, pangit yung damit sa kanya. Hindi bagay, hindi niya sinabi exactly na and criticizing that person. What more, the Word of God.
Ayaw po nating ma-misinterpret ang Panginoon by picking some verses without knowing the whole context why that was said. Ayaw po nating imarites ang salita ng Panginoon with the intention of using it with good motives. We want God's word as it was intended by God. The book of Job has started in chapter 1. We know Job was a righteous man in all of the East. He was a wealthy and righteous man. Ipinagmalaki po siya ng Panginoon. Yung mga pagsubok na pinagdaanan po niya, naubusan siya ng kayamanan from being one of the richest person in the whole world to being bankrupt, from being a healthy father, at nagkaroon siya ng sakit sa buong balat niya sa katawan. From being a father and losing all of his children. From being a father and friend and having no one else, even family and relatives. Yung mga pinagdaanan po ni Job, was it because of Job's sin? No. Kaya hindi po totoo yung prosperity gospel. Because it teaches us, you have to do this, so this would happen to you. Dahil kapag may masamang nangyayari sa iyo, then it means you are being faithless or having a faith weak, or a weak faith. But can we say Job has a weak faith? That's why he has gone bankrupt, kaya namatayan siya ng mga anak niya, kaya siya nagkasakit? Can we say that Job has sinned? Kaya ganon ang nangyayari sa buhay niya? Pwede po ba nating sabihin kay Pablo, apostol in the New Testament, he has prayed 3 times for his thorn in the flesh. Can we say Paul has a weak faith because God has not healed him? Can we say that the apostles died as a martyr because they have weak faith? That's why they were all killed? Kaya po ba nating sabihin na si Joseph, ang paboritong anak ni Jacob, lahat ng mga pinagdaanan niya was because of his sin and weak faith? That's why binenta siya ng mga kapatid niya, inakusa siya ng rape? Can we say to our fellow Christians that they have weak faith because they are sick, because they are suffering, because they have problems? No, church. No. Because what happened to Job was according to God's plan. What happened to Job was not because of Satan. What happened to Job was not because of Job's sin. What happened to Job was the design of God that he has to go through. And so we would begin. No, introduction pa lang pala yun. In chapter 22. Nagsalita po muli si Eliphaz for the 3rd time. May 3 pong magkakaibigan. Eliphaz, Bildad, Zophar. Round 1, tig-isa sila. Round 2, tig-isa sila. Sumagot. And then round 3, the last round. No? Mabuti naman. Eliphaz has again continued accusing Job. In verses 2 to 11, sinabi ni Eliphaz, walang pakinabang ang Diyos sa pagiging mabuti ng tao. In one sense, totoo po yun. Ang sabi niya, may tutulong ba ang tao sa Diyos o kahit ang taong marunong? Matutuwa kaya ang makapangyarihang Diyos kung matuwid ka? May mapapala ba siya sa iyo kung walang kapintasan ng buhay mo? Sinasaway ka at hinahatulan ng Diyos, hindi dahil may takot ka sa Kanya, kundi dahil sukdulan na ang kasamaan mo at walang tigil ang paggawa mo ng kasalanan. The thinking of Job's friends, pare-pareho.
Eliphaz, Bildad, Zophar, kaya naghihirap at nahihirapan at may sakit at namatayan at nalugi si Job dahil sa kanyang kasalanan. Because they were believing. Lahat ng mga nagtatapat sa Panginoon do not deserve to suffer. Naniniwala sila na lahat ng magagandang bagay lamang ang kasasapitan ng mga nagtatapat sa Diyos. Naniniwala sila na yung mga taong nahihirapan lamang, ito yung mga masasamang tao. Imagine that. No, from reading from chapter 1, ang Diyos po ang nag-introduce kay Job. A righteous man, an upright man. And then with his friends telling him, a sinful, wicked man. At marami pa po siyang pinagbintangan dito. Ninakawan niya yung mga mahihirap, nilamangan niya yung mga mahihina. Kung tayo po si Job, and we would be accused by that, hindi ba't lalong sasakit ang ulo natin? Hindi ba't lalong sasakit ang puso natin? Hindi ko na nga maintindihan eh. Tapos, pandidikdikan mo pa sa harapan ko. At Eliphaz, naka 3 round ka na. Ang sabi ni Eliphaz, walang pakinabang sa Diyos ang paggawa ng mabuti. In one sense, that's true. Why? God is still God. Ang Diyos pa rin po ay Diyos. Kung sumunod man ang tao o hindi, ang Diyos pa rin ay Diyos. In verses 12 to 20, sabi ni Eliphaz, nakatingin lagi, no? Nakikialam lagi ang Diyos para sa ikabubuti ng tao, for those who obey Him. Ang Diyos ay nasa kataas-taasang langit, mas mataas pa sa pinakamataas na bituin. Kaya sinasabi mo, hindi alam ng Diyos ang ginagawa ko. Paano siya makakahatol kung napapalibutan siya ng makapal na ulap? Napapalibutan nga siya ng makapal na ulap, kaya hindi niya tayo makikita habang naglalakad siya sa itaas ng langit. Patuloy ka bang susunod sa pag-uugaling matagal nang sinusunod ng taong masasama? Namatay sila nang wala pa sa panahon, katulad sila ng pundasyon ng bahay na tinangay ng baha. Sinabi nila sa makapangyarihang Diyos, hayaan na lamang kami, muna lang kami. Ano bang magagawa mo para sa amin? Pero ang Diyos ang pumuno ng mabubuting bagay sa bahay nila, kaya anuman ang ipapayo nitong mga taong masama ay hindi ko tatanggapin. Kapag nakita ng mga taong matuwid at walang kasalanan ang kapahamakan ng mga taong masama, matutuwa sila at magdiriwang. Sasabihin nila, napahamak na ang mga kaaway natin at natupok sa apoy ang kayamanan nila. And so God wants what is good for His believers, for His followers. The third point of Eliphaz in verses 21 to 30, it is good for man to be at peace with God. Sabi ni Eliphaz, kaya nangyayari sa iyo yan, Job, sapagkat yung relasyon mo sa ating Diyos, hindi tama, hindi matuwid. Kailangan mong makipag-ayos sa Kanya. Kailangan mong lumapit sa Kanya. Nang sa gayon, bumalik yung mga magaganda at mabubuting bagay na natatamasa mo dati. Let me read. Job, magpasakop ka sa Diyos at makipagkasundo ka sa Kanya upang pagpalain ka niya. Tanggapin mo ang Kanyang mga itinuturo at ingatan mo sa iyong puso ang Kanyang mga salita. Kung manunumbalik ka sa Diyos na makapangyarihan at aalisin ang kasamaan sa sambahayan mo, pagpapalain Kanyang muli. Kung manunumbalik ka, ulitin ko po, kung manunumbalik ka sa Diyos na makapangyarihan at aalisin ang kasamaan sa sambahayan mo, pagpapalain Kanyang muli. Ang mga salitang ito po ay parehong totoo at hindi totoo. Paanong hindi totoo?
hindi po totoong nagkasala si Job, kaya ganun ang nangyayari sa kanya. Kaya from the last chapters, ang paulit-ulit na tanong ni Job, bakit nangyayari sa akin ito? Kung may mali sa kanya, pagsisisihan niya, pero wala siyang ginawa to deserve this kind of level of suffering. At ang statement pong ito ay totoo, sapagkat in the New Testament, ang pangako ay, if you want to be at peace with God. Ang pangako ng Panginoon is a life, full and abundant. And this statement also by Eliphaz is false in a sense na ang ibig niya kasing sabihin dito, pag bumalik ka ay pagpapalain ka niya. Yung pagpapahalang tinutukoy niya, yung mga dating tinatamasa ni Job. Yung mga material na bagay. Yung buhay na walang pighati. Because in the New Testament we know, Jesus has promised. Sana po wag lang natin isipin yung mga pangakong magagandang bagay na nakakagaan sa puso natin. Alalahanin din po natin yung mga ibang pangako ng Panginoong Jesus that we would suffer for His name's sake. We would suffer because He also suffered. That's the promise of God. And that was intended to the believers, to His followers. Kung tayo po ay gustong sumunod sa Panginoon, dapat tayo rin ay handang maghirap, mahirapan, humarap sa pagsubok. Ang sabi ng Panginoong Hesus, if anyone wants to follow me, he must count the cost. Madaling sabihin ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ang iyong Diyos at tagapagligtas, pero mahirap patunayan. Madaling sabihin na ang Diyos ang iyong provider, pero paano kung nagkukulang ka na ng budget? Madaling sabihin ang Diyos ang iyong tagapagpagaling, pero paano kung hanggang namatay yung taong yon at hindi siya pinagaling? Madaling sabihin na ang buhay Kristiyano ay kasaya-saya. Pero paano pag may mga problema na? Ang bilis mawala ng pananampalataya o ng paniniwala sa kanyang mga pangako. Eliphaz has been accusing Job. And alalahanin po natin, noong panahon ni Job, hindi pa po kumpleto ang Bible. Wala pa nga nasusulat. In fact, the book of Job, according to theologians and some Bible teachers, mas nauna po ang buhay ni Job kaysa kay Abraham, kaysa kay Moses. So there was nothing yet written. It was only all revealed and selectively. Sa panahon po natin ngayon, kumpleto na. Kaya hindi tayo kailangan madaling maligaw. Hindi tayo kailangan madaling pasaray-saray sa ating pananampalataya sapagkat meron pong nakasulat at meron din po tayong maririnig. In chapter 23, sumagot na po si Job. At hindi po sinagot ni Job lahat ng mga paratang sa kanya ni Eliphaz. Sapagkat sabi niya, hanggang ngayon, labis pa rin ang hinaing ko. Pinahihirapan pa rin ako ng Diyos sa kabila ng labis kong pagdaing. Kung alam ko lang kung saan ko siya hahanapin, kung makakapunta lang sana ako sa kinaroroonan niya, sasabihin ko sa kanya ang aking kaso at ilalahat ang aking katwiran. Gusto kong malaman kung ano ang isasagot niya sa akin at gusto ko ring maintindihan ang sasabihin niya. Makikipagtalo kaya siya sa akin gamit ang kapangyarihan niya? Hindi. Hindi niya iyon gagawin, kundi pakikinggan niya ako. Ang taong matuwid na tulad ko ay maaaring mga tuwiran sa harap ng Diyos na aking hukom at palalayain niya ako ng lubusan. Job
wanted an audience before God so that he could acquit himself. Gustong hanapin ni Job ang kanyang Diyos para kausapin niya at sabihin niya, Panginoon, alam mo, wala akong kasalanan. Panginoon, alam mong naging tapat ako buong buhay ko. Panginoon, alam mo hanggang ngayon, kahit natanggal at kinuha mo na lahat, binawi mo na ang lahat, nagtatapat pa rin ako sa iyo. By the end of the book of Job, no? Spoiler alert, since alam naman po natin at may mga iba po sa inyo nakabasa na ng buong aklat, Job was commended. Job was commended. With all the words he has prayed before God, Job was commended by God. Bakit po? Hindi niya po tinalikuran ang Diyos. Hindi siya sumuko, hindi siya bumitaw. Kahit marami siyang binanggit, as if God was not there. As if God has left him. Job stayed and stayed with God. Kaya dito in chapter 23, ang panalangin niya, gusto niyang makausap ang Panginoon. Imagine church, maraming ngayong mga Kristiyano pag naghihirap, Lord, ibalik niyo ito. Lord, ibigay mo ito. Lord, pagpalain mo ako ng ganito. Lord, pwede bang ibigay mo na ito? Si Job hindi. Hindi niya pinanalangin, Lord, bigyan mo pa ako ng anak. Lord, pagalingin mo na ako. Lord, kunin mo na lang yung asawa ko. Lord, paalisin mo na tong mga kaibigan ko. Ang panalangin ni Job, Lord, nasaan ka? Gusto kitang marinig. Gusto kong maintindihan ano ba tong plano mo? Ano ba tong endgame mo dito? Panginoon, alam mo ang puso ko. And I want to hear you. Gusto kitang makita. Imagine, yung panalangin na yon versus yung panalangin ng mga ibang tao ngayon. Nakikita natin ang Gen Z marupok, mahina. Pero nakikita po ba natin yung sarili natin bilang mga Kristiyano na may mga pagkakataong nagiging marupok din tayo at biglang mahina? Na para bang kailangan lahat ng magaganda at masasarap sa buhay ay kailangan tinatamasa natin? Na para bang entitled tayo sa lahat ng mga bagay na gusto natin, na sa tingin natin ay makabubuti sa atin, without even thinking that God knows better than us. That God has a better plan for our lives. Kahit may magandang motibo tayo, kahit maganda yung intensyon natin sa buhay natin. If God doesn't want that, we must surrender to the will of God. Why? Because first, He is God. Siya ang may authority to do that. Sabi ni Eli nung nabalitaan niya kay Samuel na mamamatay yung dalawa niyang anak, let God do what pleases Him. Tapos pipili tayo ng verse sa Bible, di ba Lord, pinangako mo to, di ba Lord, sabi mo dito, ganito, ganyan. Binasa ba natin yung buong chapter? Binasa ba natin yung buong libro to understand what God or Jesus really meant there? Or namimili tayo ng mga salita na matamis sa ating pandinig. At ginagawa natin ng bagong mga definition. Namimili tayo ng mga pangako na hindi naman para sa atin. Kumukuha tayo ng mga magagandang bagay na hindi naman para sa atin. And then we blame God. Bakit ganito? Job's confidence was mentioned in verses 8 to 12. Hinanap ko ang Diyos sa kung saan-saan, sa silangan, kanluran, hilaga at timog, pero hindi ko siya matagpuan. Up until this verse, up until this chapter, church, hindi pa rin po nagsasalita ang Diyos.
God was mentioned in chapters 1 and 2. And then, for the rest, hindi siya nabanggit until chapter 38. Until chapter 38. Doon lang po nagsalita ang Panginoon. At hinahanap ni Job, ngunit alam niya ang ginagawa ko. Pagkatapos na masubukan niya ako, makikita niyang malinis ako tulad ng lantay na ginto. Sinunod ko ang kanyang mga pamamaraan. Hindi ko ito sinuway. Sinusunod ko ang kanyang mga utos at iniingatan ko at ito sa aking puso. Pinahahalagan ko ang mga salita niya ng higit pa sa pang-araw-araw na pagkain ko. Verse 13. Pero malaya ang Diyos na gawin ang nais niyang gawin. Walang sino mang makahahadlang sa Kanya. The confidence of Job and the belief of Job was, God knows the way that I take. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan ko. Bagamat hindi pa rin niya ako kinakausap, bagamat hindi pa rin siya nagpapakita sa akin, bagamat hindi niya pa rin sinasagot yung mga tanong ko, alam ko na alam ng Diyos ang pinagdadaanan ko. Job was confident that he has been faithful all throughout. Kaya sabi niya, in some English versions, when he has tried me, I shall come forth or come out as gold. Na ang isang ginto, kahit idaan mo sa apoy, kahit gaano kainit, gaano kalaganap ang lagablab, nung dilaw at pulang apoy, at pati nung asul, ang ginto ay mananatiling ginto. Job was saying, after this, God would see me faithful. After this problem, God would see me. Nanatili ako sa Kanya. Nakinig ako sa Kanyang mga salita at sumunod ako sa Kanyang pamantayan. Compare that again to the prayers of the church, of the believers today. Lord, ibigay mo to. Lord, sagutin mo yung problema ko. Lord, pagalangin mo ako. Lord, Job's prayer was, Lord, I have stayed true and I have been faithful to you. Church, remember, ito po yung pinakamahirap na tao. Malamang sa buhay nung panahon na to. From being one, if not the richest, one of the richest, to being the poorest of the poor. From being a healthy man to being in having the worst kind of sickness. What was Job's prayer? Not healing, not wealth. Job's prayer was, Lord, show me yourself. Answer me. Tapos, there are even churches, when they pray together, no? They want lahat ng mga material na bagay. Ipapanalangin nila kotse, bahay. Ipapanalangin nila kagalingan. Walang masama po doon. Walang masama. Magpipray nila trabaho. Walang masama. Pero kung yun po lagi at yun yung core ng panalangin ng isang iglesia, nakikita ng Diyos gaano kababaw ang desire ng church na yon. Why? Imbis na ipanalangin na yung kaligtasan ng mga kaluluwang naliligaw, imbis na ipanalangin yung pagtitibay ng pananampalataya ng mga miyembro, imbis na ipanalangin na mas makilala ang Diyos ng lubusan kung sino siya,
Imbes na ipanalangin na sa kabila ng mga pighati, ng mga sakit at ng mga problema ay maluwalhati ang Diyos, ito yung pinapanalangin. Na para bang allergic yung mga preachers to teach about sufferings and trials. Kasi ayaw marinig ng tao yun, church eh. Makakabawas ng miyembro, makakabawas ng mga members, makakabawas ng mga pumupunta sa church. But we have to teach the whole counsel of God na ito po ay parte ng plano ng Diyos. At may maganda siyang plano kung bakit ganito ang disenyo niya. We have to pray when in times of sickness, in times of trouble, we have to pray, Lord, hold on to me. Lord, pagtibayin mo ang pananampalataya ko. Lord, gamitin mo ang sakit na ito, gamitin mo ang problema na ito para manatili akong tapat sa iyo. Para makita ng mga tao, ng mga mahal ko sa buhay, mga nakapaligid sa akin, yung pagmamahal mo at katapatan mo rin sa buhay ko. Even if you do not answer my prayer, Lord, my prayer is that you would be glorified in this. Pag may kinakasal, in times of sickness and health, tama po ba? For rich or for poor. Bakit sa buhay pananampalataya, for rich lang? Bakit bilang isang Kristiyano, for health lang? Bakit sa buhay mag-asawa pwedeng magkasakit? Kailangan magkasama pa rin kayo. Bakit sa buhay mag-asawa pag naghihirap na, kailangan magkasama pa rin kayo? Bakit bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo pwedeng makatamasa ng mga bagay na hindi natin gusto? Let us pray that God would use our trials to glorify Him. And as Job said, after that, we would come forth as gold. In verses 13 to 17, ito po ang kinatatakutan ni Job. And he has just been really honest. Pero malaya ang Diyos na gawin ang nais niyang gawin. Walang sino mang makahahadlang sa Kanya. Walang sino mang makahahadlang sa Kanya. Malaya ang Diyos na gawin ang gusto niyang gawin. Who has the freedom? Who has the freedom? Ang tao po ba ang Diyos? Sino po ang pwedeng huminto o mag-cancel ng plano ng Panginoon? Ang tao po ba o ang Diyos? Job got it right. God is free to do whatever He wants to do. God has the authority and has the power to do whatever He wants to do. Hindi po ibig sabihin nito, no? Natulad natin na pagkaya natin gagawin na lang natin ba sa trip-trip lang? Hindi po gano'n ang Diyos natin. Hindi po gano'n ang ibig sabihin ni Job. God has a purpose behind that. But what we have to learn here is, God is free and sovereign to do whatever pleases Him. Kaya takot siya. Kaya gagawin niya ang binabalak niyang gawin sa akin. At marami pa siyang planong gagawin sa akin. Kaya natatakot ako sa Kanya. At kapag iniisip ko ito, lalo akong natatakot. Pinanghihina ako at tinatakot ng makapangyarihang Diyos. Kasi nakuha na lahat kay Job eh. So iniisip ni Job, meron pa ba kayang hihigit pa dito? Natatakot ako, baka may next level pa. Eh ito nga, lahat nakuha niya. Kayamanan ko, mga anak ko. Pwede ko ba bang sabihin, Lord, stop. Lord, nag-unsubscribe na ako sa'yo. No.
Pero sa kabila noon, sabi ni Job, pero hindi ako tumigil sa pagdaing kahit na para akong nababalutan ng kadiliman. Job did not stop praying to God. Job did not stop expressing his feelings to God. Kahit gaano kadilim yan, kahit gaano kahirap yan, sabi ni Job, ako ay magsasalita at kakausap pa rin sa Panginoon. Hindi ako magtatampo sa Diyos, natatratuhin ko siyang parang kaibigan ko at hindi ko nakakausapin. Hindi siya parang isang tao na hindi ko na i-message or i-block ko na sa Facebook or i-unfriend ko. Job kept the line of communication between him and God, even if hindi po sumasagot hanggang ngayon ang Panginoon. Job kept on praying and praying and praying and praying. Kahit pahirap na ng pahirap yung mga kinakaharap ni Job, I would still talk to my God. I would still pray to my Lord. In the last chapter, 24, nilista po dito ni Job yung mga bagay na nangyayari na nakikita niya. Nilista ni Job, binanggit ni Job kung paano nakikita niya yung mga masasamang tao ay patuloy na nagtatamasa ng saya. They enjoy life. Kung saan si Job na isang tapat ay naghihirap. Verses 1 to 12, they steal from the poor and are free from punishment. Bakit hindi pa itakda ng Diyos na makapangyarihan ang kanyang paghatol sa masasamang tao? Bakit hindi makita ng mga nakakakilala sa kanya ang panahong iyon ng paghatol? Nangangamkam ng lupain ang masasamang tao sa pamamagitan ng paglilipat ng muhon. Nagnanakaw sila ng mga hayop at isinasama sa sarili nilang mga hayop. Noong unang panahon po, yung lupa, no, para malaman mo kung hanggang saan yung pag-aari mo ng lupa, may mga stones dyan. Hindi lang maliit na bato, malaking bato. Yun yung magsisilbing marka na hanggang dito yung iyong lupain. Ang ginagawa daw po nila, inuusog nila yung bato. Para lumawak ng lumawak yung kanilang pag-aari. Nangyayari din po yan. No? Nung mga panahon marami pang walang titulo. Tapos extend ng bakod. Konting-konti, araw-araw, no? Yung ano tawag dito? Yung poste, uusog mo, tapos palipat na ng palipat. O may mga ganun po, yung mga old wealth or yung mga old rich ngayon, kaya ganun sila kayaman. Yumaman sila sa paggawa ng ganung bagay. In verses 1 to 12, the whole point of Job was, the rich are getting richer because of the poor. Yung mga mayayaman na masasama, lalong yung mayaman dahil inaabuso nila yung mga mahihirap. Well, at least po dito, no, baka isipin nyo po, merong isang mayaman na bumibili ng mga farm tapos gagawing subdivision. Binibili naman po niya yon. Ito kasi, i-extend niya talaga yung lupa niya. And because he has power, or they have power, kaya nilang gawin yon. Ano bang laban ng mahirap? Ano bang laban ng taong wala na nga, kinuhanan pa? Di ba? Kung naalala niyo po si Jezebel, sino nga po yun, yung ayaw ibenta yung lupa? Sige, wag ko na lang example. Job was saying, itong mga mayayaman na to na masasama, hindi po lahat ng mayayaman ay masasama. Okay? At hindi rin po lahat ng mahirap ay mabubuti. They do not receive the punishment that they deserve. Bakit hindi sila natatakot na parusahan sila? And in verses 13 to 17,
Sila ay lumalaban sa liwanag at sila ay kumakaibigan sa kadiliman. Sila ay lumalaban sa liwanag at sila ay kumakaibigan sa kadiliman. Sila ay tulog sa umaga at gising sa gabi. Sino mga to? Mga paniki? Hindi po literal, mga aswang daw po, no? Paggabi, hahati yung katawan, tas lilipad na maghahanap ng kayamanan. The point of Job here was, ito yung mga taong kumikilos sa dilim. Mas madali kasi, di ba? And also, when he used the term darkness, ito yung mga masasamang gawa. Mga masasama at palihim ang pagkilos. And then lastly, in verses 18 to 25, pero ang masasama ay hindi magtatagal, gaya ng bula sa tubig. Kahit na ang lupa na kanilang pag-aari ay isinumpa ng Diyos, kaya walang pumaparoon kahit sa kanilang ubasan. Kung paanong ang yelo ay natutunaw at nawawala dahil sa init, ang makasalanan ay mawawala rin sa daigdig. Lilimutin na sila at hindi na maaalala kahit ng kanilang ina. Lilipulin sila na para punong kahoy na pinutol at kakainin sila ng mga uod. Sapagkat hindi maganda ang pakikitungo nila sa mga babaeng baog at hindi sila nahahabag sa mga byuda. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ibabagsak niya ang mga taong makapangyarihan. Kahit na malakas sila, walang katiyakan ng buhay nila. Maaaring hayaan sila ng Diyos na mamuhay na walang panganib. Pero binabantayan niya ang lahat ng kilos nila. Maaari rin silang magtagumpay, pero sandali lang iyon. Dahil hindi magtatagal ay mawawala sila na parang bulaklak na nalalanta o parang uhay na ginapas. Kung hindi tama ang sinabi ko, sinong makapagpapatunay na sinungaling ako? Sino ang makapagsasabing mali ako? Sabi ni Job. Di ba totoo to? Hindi ba nakikita nyo rin to? Kung sinasabi nyo, yung mga nahihirapan, yung mga pinahihirapan, ito yung dahil gumagawa ng masama. Eh bakit may mga masasama na yumayaman? Bakit may mga masasama, may mga magnanakaw? Lalong yumayaman, lalong tumatamasa ng sarap sa buhay. Bakit may mga masasama na tumatakbong, wag na nating ituloy? Di po ba? Kahit sa panahon natin ngayon. Lahat po ba ng mga Kristiyano mayayaman? Financially. Lahat po ba sila nasa level ng rich? Ng super rich? Sino po yung madalas na nasa pinakamataas na posisyon? Lahat po ba ng mga officials natin, public officials, mga Kristiyano? Hindi. Hindi. Iilan lang. Eh bakit sila yung nandoon? Kung totoong yung mga masasama, dapat nakakaranas ng mga paghihirap. Bakit minsan kung sino pa yung Kristiyano, siya pa yung matatalo sa eleksyon? Bakit minsan kung sino pa yung Kristiyanong tapat sa pagtatrabaho, siya pa yung hindi na po-promote? Bakit kung sino pa yung Christian, siya yung hindi summa cum laude? Hindi naman po kasi pinangako ng Diyos na lahat nung mga level na yon ibibigay niya sa panahon na to. Hindi po lahat. It is not a mystery that wicked people are wealthy and powerful. It is not also a mystery that faithful children of God are suffering. Sapagkat sabi ni Job, panandalian lamang
ang kanilang tinatamasa. Amen po ba? Mahina po. Hindi po ba kayo nakakita ng injustice? Naniniwala po ba tayo na lahat ng mga nakikinabang ng kapangyarihan at salapi at kayamanan ng bansang ito na ginagamit sa pansariling motibo ay huhusgahan ng Diyos pagdating ng araw? Amen po ba? Parang mahina. Bakit may binoto po ba kayong ano? Hindi naman po sila nandaya, di po ba? Sino po nagsulat, nagbilog ng pangalan nila? Tayo-tayo rin po. Pero lahat po ay haharap sa Diyos. At susukatin tayo. I would want to go back sa sinabi ni Job. When he has tried me, in chapter 23, when he has tried me. No? Ngunit alam niya ang ginagawa ko. Pagkatapos na masubukan niya ako, makikita niyang malinis ako tulad ng lantay na ginto. In 1 Peter chapter 1 verse 7, binanggit din po ni Pedro, ang pananampalataya ay higit pa sa ginto. At bakit kailangan humarap sa pagsubok ang mga Kristiyano? The book of 1 Peter, no, sinulat po ito ni Pedro sa mga pinili ng Diyos na naninirahan bilang mga dayuhan sa Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Ito po yung mga mananampalataya who are facing trials. And so the first book of Peter talks about encouragement to those who are suffering. At bakit daw? Bakit kailangan dumaan doon? Bakit po kailangan ang isang Kristiyano na tapat ay kailangang humarap sa mga pagsubok, sa mga kahirapan, sa mga pighati? Let me read from verse 7. Or let me start in verse 6. Dahil dito, kung may Bible po kayo, sabayan nyo, kahit sa isip lang, 1 Peter 1 verse 6, dahil dito yung suffering nila, dapat kayong magalak. Dapat kayong magalak because of your trials? Yes. Sa kabila ng iba't ibang pagsubok, dapat daw po tayong magalak. Hindi niya sinabing, think positive. Hindi niya sinabing, huwag kang mag-focus dyan. Ang sabi ni Pedro, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Bakit? Dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang. Panandalian lang. And the next, at dapat ninyong maranasan. Sa mga mananampalataya, tayo po ay dapat magalak sa kabila ng mga pagsubok dahil ito'y panandalian lamang at dahil dapat po natin itong maranasan. Sino po nagsabi? Si Pedro. Hindi sinabi ni Pedro, dahil yan sa mga kasalanan nyo. Kaya nahihirapan kayo ng ganyan. He said, maraming mga lugar po itong binanggit niya kanina. Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia. Marahil hindi niya alam lahat ng individual na problem sa mga tao. Pero ang sinabi niya is a general and applicable individually to everyone. We must be glad because this is just temporary and because we must go through these troubles. At ito po ang dahilan. Verse 7. Para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo.
Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. If you say you are a Christian, then you must go through suffering so that you would know, malaman mo kung totoo nga yung pananampalataya mo. Madaling sabihin si Jesus ang iyong Diyos at tagapagligtas. Pero kapag iniharap ka na, ibinilad ka na sa apoy, ibinabad ka na sa lagablab ng apoy, doon makikita yung pagiging totoo ng iyong pananampalataya. That is just the only way. And Peter did not compare a genuine faith to a gold. He said, a genuine faith is better than gold. Bakit? Sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero, mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Sino po dito may alahas na ginto? Nawala na po? Sino po, baka kasi humble po kayo Pero marami po sa inyo, sure ako, may alahas na ginto. Sabi ni Pedro, mawawala din daw yan. Hindi natin alam sa paanong paraan. Pero wag po kayong mag-alala dahil sa langit, aapakan lang natin yung ginto. Di ba? Aapakan mo yung ginto. Kaya tinatago mo yun, nakalantaran lang. Aapakan mo lang. Di mo na nga rin kailangan i-vacuum or walisin yun Hindi ko naman po sinasabing masama yung magkaroon ng ginto. Baka, ang sinasabi ko lang po, ang sinasabi ni Pedro, mas mahalaga ang pananampalataya kaysa ginto. Kasi yung ginto, mawawala. At isa pa po itong magandang katotohanan, hindi mawawala ang tunay na pananampalataya. At paano mo malalaman na tunay ang iyong pananampalataya? Kapag humarap ka sa pagsubok at nakita na nanatili ka, katulad ni Job up until chapter 24. And we all know, up until the last chapter. Kailangan po nating humarap sa pagsubok, sa paghihirap, sa kahirapan para mapatunayan na tunay ang ating pananampalataya. Naalala po ba natin yung parable of seeds? May isa nahulog sa sa rocks. After some time nawala. Why? Anong interpretation ni Jesus Christ? Noong humarap na sa mga trials, tumalikod na. Yung mga nagpapatuloy, yun yung mga nataniman ng buto, ng binhi sa mabuting lupa. Let me continue. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. At isa po ito sa mga reason kung bakit dapat tayo magalak. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo't pararangalan pagdating ni Jesucristo. Papupurihan kayo at pararangalan. Pagdating po ng Panginoong Jesus, hindi lamang po ang ating Diyos ang pararangalan. Even those who are faithful, they would receive their reward. They would be honored. They would be praised. They would also receive a glory that God has promised to them. Church, hindi po natin ma-avoid ang mga pagsubok sa buhay. Hindi rin naman po masamang mag-pray, Lord, baka pwedeng hindi. Diba? Kasi kahit po si Jesus, pinag-pray niya yun. Let this cup pass from me. But yet, not my will, but yours be done. But yours be done. Do we understand, church? Hindi po tayo palalakihin sa layaw ng ating Diyos. Wala pong Kristiyanong Jeprox.
Wala pong spoiled Christian. Wala pong favorite. Wala pong exception. Walang special treatment. Ito. Medyo babawasan ko yung yung level ng paghihirap niya kasi favorite ko to eh. Hindi po. Si Job nga, pinagmalaki niya eh. Di ba? Minsan nga kung sino pang favorite po ng Diyos, di ba? Kung sino pang favorite. Well, wala. Mali. Hindi naman favorite. Kung sino pa yung mga nagtatapat talaga. Kung si Job nangangamba, ako rin po nangangamba na hindi po natin kasi alam kung paano ang pagsubok ang maaring maranasan natin. And bilang pastor, I've heard stories. Yung mga anak nilang babae na rape. Hindi lang rape, gang rape. I've heard stories. How can I be an exception? Pwede ko bang sabihin, hindi naman gagawin ng Panginoon yun sa akin. Kasi ginawa ng Panginoon yun, pinahintulutan ng Panginoon yun, kasi hindi nagtapat yung pastor na yun. Nangyari po yun nung nagba-Bible study sila. Naiwan yung mga anak nila sa bahay, yung mag-asawa nagba-Bible study. Hindi ko na kaya, baka naman isipin nyo, hindi na lang ako masyadong magtatapat. Yung tamang Kristiyano lang, tamang pananampalataya lang, ayoko mag-go all out. Baka mapunta ka doon sa resulta na hindi pala totoo ang pananampalataya mo. As we would end this with a song, it is a great comfort, like what Job said, the Lord knows the way that I take. Naniniwala po ba kayo na alam ng Diyos ang pinagdaraanan natin? Naniniwala po ba kayo? Kahit hindi po rin po sinasagot ng Diyos ang panalangin natin? Alam po kaya ng Diyos ang pinagdaraanan natin? Naniniwala po ba kayo na pagtapos ng mga pagsubok na yon, mapapatunayan ang pagiging totoo ng inyong pananampalataya? Naniniwala po ba kayo na sa pagbalik ni Hesukristo, tayo ay pararangalan? Hindi na po? Do we believe? Kailan po? Kailan tayo pararangalan? Not after the troubles or trials. Hindi rin po kasi sinabi dito ni Pedro na agad matatapos, pero sinabi niya is panandalian lamang compared to the eternity. Kailan daw po tayo papupurihan at pararangalan? Basahin po natin ulit yung last words ng verse 7, 1 Peter 1. Pagdating tandaan po natin yun po yung timeline. Yun po yung due date. Pagdating ni Hesukristo, doon tayo pararangalan at papupurihan. But more than that, church, more than that, may we be found faithful and may we find God more than our faithfulness. May we find God more faithful than us. Pagkatapos ng mga pagsubok, makita natin na tayo nga ay nagtapat. Nawa, mas mahalaga po na makita natin na mas tapat ang Diyos kaysa sa pagiging tapat natin sa Kanya. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Let us all sing this song together. In response po sa ating mensahe. Hallelujah. And oh, what peace that I have found wherever I may be.
For all my ways are known to you. Hallelujah, they are known to you. And oh, what peace that I have found wherever I may be. For all my ways are known to you. Hallelujah, they are known to you. Amen. And days of peace and days of rest in times of loss and loneliness. The rich and poor, your word is true, that all my ways are known to you. Amen. No trial has come beyond your hand, no step I walk beyond your plan. The path is dark outside my view, still all my ways are known to you. And oh, what peace that I have found wherever I may be. For all my ways are known to you. Hallelujah, they are known to you. I do not fear the final night, for death will be the door to life. You take my hand and lead me through, for all my ways are known to you. And oh, what peace that I have found wherever I may be. For all my ways are known to you. Hallelujah, they are known to you. Open up my eyes so I may see that you have made these ways for me. Open up my eyes so I may see that you, my God, will walk with me. Open up my eyes so I may see that you have made these ways for me. Open up my eyes so I may see that my God will walk with me. And oh, what peace that I have found wherever I may be. Are known to you. Hallelujah, they are known to you. Come on, sing together, church. Oh, what peace. And oh, what peace that I have found wherever I may be. For all my ways are known to you. Hallelujah, they are known to you. Oh, what peace, and oh, what peace that I have found wherever I may be. For all my ways are known to you. Hallelujah.
tayong nakatayo. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin sa umagang ito at ikaw ang naming dinadakila, ikaw ang aming tinataas, ikaw ang aming sinasamba sa buong buhay namin, hindi lamang sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Through the life of Job, you have revealed your ways. Salamat, Panginoon, sapagkat ipinakita mo na sa kabila ng mga pagsubok ni Job, we know at the end of his life, you are faithful, O God. Salamat, Panginoon, even beyond the Old Testament, in the New Testament, you have used your apostle to encourage the believers. A word, a promise that we can use hanggang sa panahon namin ngayon, Panginoon. Na bagamat kailangan naming humarap sa mga pagsubok, at marahil dahil kailangan namin humarap kaya mapatunayan ang pagkatotoo ng aming pananampalataya. Panginoon, naway makitang totoo ang aming pananampalataya. Naway hindi lamang malagpasan ito ang mga pagsubok, kundi makita na ang pananampalatayang inyong ibinigay sa bawat isa, Panginoon, ay higit pa sa ginto. At salamat, Panginoon, sapagkat sa pagbalik ng aming Panginoong Hesukristo, ikaw ay magbibigay ng parangal at pagpupuri. But more than that, O God, we want to praise you. We want to give you glory. Panginoon, gamitin mo ang mga pagsubok na ito. Kung paano ang mga dating pagsubok na kinaharap ng aming mga kapatiran, that you were glorified in their lives. And for those who are facing trials and troubles right now, O Lord, may their prayer be that you would be glorified in their lives. And in the coming days of our lives, we know that we are still not exempted, O God. Maaring iba't ibang degree or level ng trouble, ng mga problema. But may you be glorified in our lives. Father, we pray for the coming week as we temporarily separate, O Lord. Pagtibayan niyo po, Panginoon, ang aming pananampalataya. Huwag niyo pong hayaang na kami mapanghina. Paalalahanin niyo po kami ng inyong mga matatamis na mga salita, ng mga pangako magbibigay ng kalakasan sa amin. That we have to go through this. We have to go through this with you, O God. Salamat, Panginoon, sapagkat alam mo ang mga kinakaharap ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi ka pumikit, hindi ka kumurap. Sinusubaybayan mo ang buhay ng bawat isa at binibigyan mo ng kalakasan. Panginoon, dinadalangin namin na sa mga darating na araw, patuloy ikaw ang siyang magbigay ng kalakasan, hindi lang pisikal kundi espiritual. At sa magkakaibang mga pagsubok, Panginoon, salamat sapagkat ikaw ang nakakakita at ikaw ang may napakagandang plano, Panginoon, sa mga bagay na ito. Ito ay parte ng inyong disenyo, Panginoon. At salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na hindi ka lang basta nakatingin, kundi ikaw ay nasa tabi namin, Panginoon. At ang iyong banal na Espiritu ang siyang nananahan sa aming mga katawan, sa aming mga buhay, na nagbibigay ng kaaliwan sa mga pagkakataon na kami ay nagpipighati o nalulungkot, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng inyong ginawa at gagawin. Ito aming dalangin. And now, may the love of the Father, the grace of the Son, of Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be upon us. At ang lahat ng naniniwala at nananampalataya na tapat ang Panginoon hanggang sa huli ay magsabi ng Amen.